Nabisto ng mga otoridad ang pabrika ng substandard na mga bakal sa Pampanga. Posibleng nagamit daw yan sa mga palpak na flood control projects maging sa Gumuhong Gusali sa Angeles City. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Sinalakay ng National Bureau of Investigation at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang pabrikang ito sa Magalang, Pampanga. Sa loob, tumambad sa kanila ang mga substandard na bakal na nagkakahalaga ng higit 3 bilyong piso. Sa pagsusuri ng NBI, dito umano nang galing ang materyales sa Gumuhong Gusali sa Angeles City, Pampanga noong Mayo. 2018 pa nag-ooperate ang planta, kaya maaring kumalat na ang mga substandard na bakal sa iba pang lugar at hindi malayong nagamit din sa mga palpak na flood control projects. Bagsak presyo raw kasi ang benta sa mga bakal, kaya tinatangkilik ng mga kontraktor. Pwedeng masabing mas mura, pero baka nadadaya tayo. Yung test buy na ginawa namin, buong Pilipinas, so ibig sabihin na saturate yung market. That's why there was a question kanina, we're coordinating with DPWH. Hindi lang daw mga depektibong bakal ang nakita sa loob. Sa pagsusuri ng mga otoridad, lumalabas din na iligal na nagtatago, gumagamit at nagpoproseso ng radioactive industrial materials ang kumpanya. 4 na opisyal ng pabrika ang arestado. Sinagip naman ang 347 Pilipino at 37 Chinese na manggagawa. 10 sa kanila ang pinaghihinala ang may sintomas ng radiological exposure. Ikinabahala yan ng mga ahente mula sa NBI, Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosives and Foreign Malign Influence Unit o CFMIU. You deal with alpha emitters such as thorium and uranium. Ang nangyayari kasi dyan is chronic exposure. Ibig sabihin, pag pumasok sa iyong katawan, ang mga health hazards na maibibigay niya sa iyo ay tulad ng cancer, lung cancer, bone cancer, etc. Nadiskubre rin sa planta ang mga baryang iligal o manong tinutunaw. Iniimbestigahan kung saan yan ginagamit. Ipinatigil na ang operasyon ng pabrika. Samantala, inirekomenda naman ng NBI ang pagpataw ng patong-patong na kaso laban sa 12 opisyal, incorporator at stockholder ng kumpanya, kabilang ang 4 na aresto. Ilan sa mga nilabag umano nila ang Philippine National Nuclear Energy Safety Act, Philippine Clean Air Act at Consumer Act of the Philippines. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.